O ito na naman tayo mga boss. Ito mga boss, na linis na natin lahat ng parts sa ating hanging cabinet. Ready to paint na tayo mga boss. Bago natin pinturahan mga boss, maglagay muna tayo ng sulignum. Lahat ng parts sa hanging cabinet. Katulad nito mga boss. Pagkatapos ito mga boss, patuyo natin ng isang araw. Ito mga boss, pinatuyo natin. Ito na yung tapos na nilagyan. Ito lang yung sabi natin mga boss, sa mga mahogani nga kahoy, kailangan na natin lagyan ng sulignum. Dahil darating yung panahon, mga 7 years to 8 years, 10 years, meron na yung pisti sa yung mga agay-ay or anay. Walang anay, agay-ay lang. Kaya ito mga boss, for safety lang sa cabinet, kung darating ang panahon nga meron na siyang agay-ay, anong tawag sa Tagalog mga boss, kung sa Bisaya yung agay-ay yung parang pisti sa mga kahoy, at least nga nalagyan natin ng sulignum. Kampante tayo mga boss sa paggawa nito, dahil nilagay natin yung dapat ilagay, hindi natin dinaya. Kung anong kasunduan nyo sa may-ari, lagyan natin ng sulignum para matagal yung malanta yung hanging cabinet. Dapat ilagay natin, hindi natin dayain mga boss. Ito lang yung masasabi natin mga boss, nga kailangan hindi tayo mandaya sa mga customer natin. Kung anong kasunduan, gawin natin. Ito na yung frame mga boss. Ito yung isa. Madami ito mga boss, dahil meron pa tayong stante na maliit dito ilagay sa ibaba. Lagyan natin lahat. Itong sulig ng mga boss, parang walang amoy. Mas maganda yung sulig ng mga lata. Itong sulig ng mga to, yung galon, yung lalagyan, parang pangit. Parang walang amoy. Pagkatapos mo boss, nilagyan natin ng primer. Ito na. Tutuyo muna natin. Subukan natin nga roller ang gamit. Parang pangit naman mga boss. Kasi meron na itong masilya yung ating frame. Subukan natin. Dito na naman tayo sa mga pintuan. Dapat spray gun na yung gamit. Ang diskarte mga boss, pagkatapos natin masulignum, then pinatuyo, nilihan natin ulit para yung mga maliit na gaspang mawawala. Yan, gamit pala natin na pintura mga boss, itong primer epoxy white, para matibay. Ito yung white na ginagamit natin mga boss, dahil white yung kulay din nito. Medyo meron lang maliit nga kulay, dirty white, na maliit nga kulay lang. Pero tignan white lang yung tignan ng parang white ra din. Unahin natin mga nasa sulok-sulok mga boss, yung molding. Tapos yung buga sa spray gun, hindi masyadong malakas yung hangin, malakas yung pintura, parang maliit lang yung buga. Tamang-tama lang yung hangin. Yung buga yung pintura hindi din malapad, para hindi sayang yung pintura.
Kailangan adjustin natin mga boss kapag ganito na yung pinturahan natin, yung gilid ng molding, yung isang body sa bandiha. Maliit lang yung buga tulad nito. Adjustin ng pagbuga kung mga malapad na yung pipinturuhan katulad nito mga boss. Pag mga maliit lang sa molding, kailangan adjustin. Pagkatapos nito, patuyuin natin ng isang araw para maganda yung pagliha. Ilihan natin ng 240 yung ginamit ng 240 para hindi masyadong matalas yung liha. Ito yung French door mga boss, dahil ang pintuan nito solid door tapos na merong French door. Medyo critical lang itong color white nga pintura mga boss, yung mga anumang mga furniture basta pintura medyo hirap. Kailangan na yung sulok-sulok niya kailangan mo nang lagyan ng masilya, kasi pag pintura mo makikita yung biyak. Yan ang mga pintura medyo mahirap basta hindi mo nilagyan lahat ng masilya. Kailangan lang lagyan lahat, kaysa varnish hindi naman halata, pero basta pintura halatang halata. Ito yung mga critical sa mga pintura. Ito mga boss, na kulay na tayo sa frame. Inuna natin ng frame mga boss. Ang gamit natin nga pintura mga boss, itong epoxy enamel, para hindi na kailangan maglagay pa tayo ng top coat dahil makintab na ito mga boss. Ito yung sabi nila nga hindi na kailangan yung pagbili natin ng pintura sa mga colors or sa mga nagmi-mix ng pintura. Ito yung bago ngayon, hindi na kailangan mag top coat. Kung sa katulad dito mga boss, mga hanging cabinet, yung mga kahoy lang, kailangan mo na mag primer ka muna bago ka mag final katulad dito ng epoxy enamel. Kung sa mga steel mga boss, kung malinis lang yung steel nyo, nilagyan nyo, pinahiran nyo ng lacquer thinner o anong thinner na gagamitin nyo, pwede na diretso na epoxy enamel, hindi na kailangan na mag primer ka na. Yan ang mas maganda nitong epoxy enamel. Ito yung hirap mga boss, ito yung sa frame, yung mga gilid-gilid niya kailangan lagyan ng masilya, kasi makikita yan pag pintura ka na katulad nito, pangit tignan. Yung sa mga modular, yung mga gilid-gilid makikita yung walang masilya, mas pangit tignan. Hindi katulad ng ganito mga boss nga lahat ng mga sulok sa gilid-gilid nilagyan ng masilya, wala kang makikitang biak. Yan lang ang hirap sa katulad nito.
Mas maganda yung sa modular, ang dali lang. Pero dito sa Cebu, dito sa Toledo, ang mahal ng melamine board. 3.2, 3.3. Yung isang ito mga boss, ito yung nasa ilalim, pero dito sa gilid yung dito sa harapan nang nilagyan natin ng pintura. Pero dito sa kita nyo mga boss, yung sa gilid hindi natin nilagyan dahil meron bang ilagay dyan. Dito yung siding nya, kailangan lagyan lahat. Ito mga boss, kita nyo mga boss, makintab na siya, first coating. Ito yung estante mga boss, ilagay natin sa baba. Pangit lang mga boss, yung camera natin medyo madilim, pero dahil ito sa araw mga boss, against the light. Ito mga boss, nakikita nyo sa ilalim mga boss, wala kang makikitang biyak dahil nilagyan natin ng masilya para maganda tignan. Ito yung inuna natin ng mga boss hanggang second coating or third coating. Pagkatapos nito, ilagay natin kung saan natin nilagyan nga hindi na siya malikabukan. Dahil ito yung inuna natin, ito yung final. Ito na yung cabinet frame mga boss. Hanggang second coating or third coating ito. Kung third coating yung inuna natin mga boss, kailangan third coating lahat para pareho yung kulay ng cabinet. Ito mga boss, nakikita nyo parang white lang pero meron itong kulay na maliit. Ito mga boss, ito na yung second coating. Then pagkatapos sa lahat ng mga frame mga boss sa ating hanging cabinet, dito na naman tayo sa ating mga pintuan niya. Inuna natin yung sa may likuran, katulad nito, para sa final mga boss, ikabit natin sa cabinet yung harapan, tapos magpintura tayo sa harapan ng final. Patuyuan muna natin yung sa likuran para hindi siya kakapit. Pag ikabit na natin sa frame, lagyan natin ng cancel hinges para hindi tayo mahirapan sa saan natin patuyuin. Pero hanggang second coating itong sa may likuran, tapos patuyuin. Then ikabit natin sa frame nya. Pagkatuyo nito mga boss,
first coating natin sa harapan, then patuyuin, tapos ikabit na natin, then second coating natin hanggang third coating na nasa frame na siya, nakakabit na. Mga boss, makintab na tignan mga boss. Ito yung sinasabi natin mga boss, yung mga sulok-sulukan na gilid, walang makikitang biak, basta lagyan ng masilya. Ito yung molding crown, lagyan natin lahat. Ito na yung harapan mga boss. Pagkatapos nito mga boss, patuyuin natin ng mga isang araw, tapos bukas na naman kabit natin. Then tulad ng sinasabi natin, doon na tayo mag final lang hanggang third coating pag nakabit na siya sa frame niya, para wala na tayong saan natin ilagay. Kailangan dyan na siya makakabit sa frame para hindi matadumihan. Yan yung timplada ng spray gun mga boss. Tulad ng sinasabi natin, kailangan nga yung buga niya kontrolado. Maliit lang yung buga ng pintura, buga ng hangin, tamang tama lang para hindi siya tutulo. Unahin natin yung sa molding. Dito naman sa malapad na, kailangan natin adjustin. Ilapad din natin yung buga at saka lakas ng hangin. Tulad nito mga boss, ito yung maliit lang yung buga para hindi sayang yung pintura. Ito mga boss, pag matuyo na ito mga boss, ipakita natin paano lagyan ng glass itong ating French door. Patuyuin na natin ng 2 araw or 1 araw para hindi kakapit ang kamay natin. Hindi siya kakapit mga boss. Ito mga boss, patuyuin muna natin, tapos ikabit natin sa frame niya. Hanggang dito lang mga boss. Follow, like, and share lang mga boss sa ating daily works, at subscribe my YouTube channel mga boss. Patuyuin muna natin.